Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1341, Jing Yun. Sa imperial na lungsod ng Ice Mountain Empire, mayroong napakaraming tao sa malalaking lansangan at maliliit na daanan. Kabilang sa kanila ang isang binata at isang dalaga na nakakuha ng maraming atensyon. Nakakaakit sila ng atensyon dahil hindi kapanipaniwala ang kanilang chi. Ang binata ay mukhang demonyo, ang kanyang mga mata ay itim, at hindi makita ng mga tao kung gaano siya kalakas. Nakakaloka ang babaeng kasama niya. Maganda ang mukha niya, maganda ang mahabang itim na buhok, nakakaakit na mga mata, at hawak niya ang braso ng binata. Siyempre, ang mga taong iyon ay sina Lin Fang at Yi Renlei. 10 araw na lang ang natitira bago ang pagbubukas ng dambana, at hanggang sa puntong iyon, ginugugo nila ang mga huling araw sa pakikipag-ibigan, paglalakbay at pagsasaya. Nakaramdam sila ng kalmado at walang pakialam. Ito ay isang katamtamang antas na imperyo, ngunit ang mga ordinaryong tao dito ay mas malakas kaysa sa mga nasa Tianqi Empire. Isip ni Lin Fang. Ngunit, makatuwirang makita kung gaano kalapit ang Ice Mountain Empire sa Ice and Snow Empire sa Jiuyu. Bamantong hininga si Lin Fang, nagsimula siyang makaramdam ng kalungkutan. Noon sa Ganyu, siya ay isang hamak na tao at hindi siya ganoon kalakas. Lumipas ang ilang taon at ngayon ay naglalakad siya sa isang lugar kung saan mas malakas pa ang mga tao kaysa doon sa Ganyu pero, iniiwasan siya ng mga ito. Siyempre, hindi nasisiyahan si Lin Fang sa kanyang lakas. Ang kontinente ng Siyam na ulap ay napakalaki, at marahil sa banal na lungsod, siya ay maituturing na walang tao. Mahal ko, may 10 araw pa tayo. Kapag hindi na tayo, hindi mo ba ako mamimiss? Sabi ni Yi Renlei, nakangiti kay Lin Fang. Ano naman sayo? Ikaw na maliit na demonyo. Sabi ni Lin Fang. Humadjadjak si Yi Renlei at sinabing. Sa kabutihang palad, noong isang araw ay inalagaan mo ang lahat ng mga lalaking iyon, kung hindi, hindi tayo hahayaang maglakbay ng malaya ang pinuno ng snow ng ganoon. Ano ang tunay na layunin ng pinuno ng nyebe? Bulong ni Lin Fang. Hindi ko rin alam. Siguro gusto niya ang mga lihim na kayamanan ng dambana, pagkatapos ng lahat, siya ay hindi kailanman nasa loob ng kanyang sarili. Hindi pa nakapasok ang Snow Leader. Sabi ni Lin Fang, ang pinuno ng nyebe ay may lakas ng isang cultivation emperor, kahit na hindi siya makapunta sa shrine noon, ngayong isa na siyang emperador, bakit hindi siya makapunta? Maaaring may kinalaman ito sa mga misteryo ng kontinente. Ang Jiuyu ay umiral mula pa noong unang panahon, ang Siyam na dambana ay mga simbolo ng Siyam na imperyo. Ang gayong mahiwaga at makapangyarihang mga lokasyon ay dapat may mga tiyak na tuntunin na dapat sundin, mga tuntunin na pumipigil kahit na ang mga emperador na pumunta. Sabi ni Yi Renlei. Baka parang Fortune City. Isip ni Lin Fang. Kahit na ang mga emperador at dakilang emperador ay hindi maaaring lumabag sa mga tuntunin ng lugar na iyon. Ang banal na lungsod. Bulong ni Lin Fang. Ang lahat ay tila tumuturo sa banal na lungsod. Baka matuklasan niya ang ilang hindi kapani-paniwalang misteryo kung pupunta siya doon. Boom 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 boom. Yumanig ang lupa, binasag ang mapayapang katahimikan. Ang mga cultivator na nakasuot ng baluti ay dumating sa isang leon ng yelo at ang mga tao ay tumabi upang hayaan silang makaraan. Lumipat din pabalik sina Lin Fang at Renlei. Kahit na hindi gusto ni Yi Renlei at Lin Fang ang pagiging sunod sa Niren, ang bawat lugar ay may kanya-kanyang panuntunan. Dumaan ang leon sa tabi ni Lin Fang, mukhang maharlika. Malamang na hindi kapani-paniwala ang katayuan sa lipunan ng taong iyon. Napakagandang babae, sabi ng malakas na boses. Iniunat ng cultivator sa leon ang kanyang kamay patungo kay Yi Renlei. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Kumalat sa hangin ang mga dagandong, pagkatapos ay lumipad ang leon at ang cultivator. Para kay Lin Fang, masyadong mahina ang isang cultivator ng Tianqi layer. Ang isa pang cultivator sa isang leon ay tumakbo kay Lin Fang. Sinulyapan niya ang kanyang kaibigan na pinatay lang ni Lin Fang. Ngunit pagkatapos ay umalis sila dahil alam nilang napakalakas ni Lin Fang para sa kanila. Masisisi lang nila ang kaibigan dahil hindi sila naging mas maingat. Lumipas ang ilang oras at nawala ang mga cultivator sa kanilang mga leon. Phew! Matapang ka, naglakas loob kang salakayin ng mga miyembro ng Ice Lion Night Age. Sabi ng isang matandang cultivator ng Tianqi layer, naglalakad patungo kay Lin Fang at umiling-iling. Ganon ba sila kalakas? Natatawang sabi ni Yi Renlei. Kung ang kanyang kasintahan ay galit na galit, maaari itong magdulot ng maraming gulo sa isang katamtamang antas na imperyo. Hindi mo sila kilala, knight sila. Bukod sa pamilya ng imperial, walang nang ahas na saktan sila sa Ice Mountain Empire. Ang Mo Clan, na isa sa mga pinakaprestihiyosong angkan sa imperyo, ay nanakit sa angkan ni General Narang at malamang na mawawasak sila dahil dito. Sabi ng matanda miling. Kung hindi pa kakawalan ng Night Age ang Mo Clan, magkaproblema rin sina Lin Fang at Yi Renlei. Dahil ang Narang Clan ay sobrang nakakatakot, bakit sila sinaktan ng Mo Clan? Tanong ni Yi Renlei na parang walang magawa at gustong makipag-chat. Dahil sa mga kababaihan, ang mga kababaihan ay palaging pinagmumulan ng kalamidad. Ang batang General Narang at ang pangalawang prinsipe ng Mo Clan ay nagustuhan ng parehong babae, ngunit tila ang pangalawang prinsipe at ang babaeng iyon ay matagal nang magkarelasyon. Kaya, ang pangalawang prinsipe ng Mo Clan ay nasaktan ng Narang Clan. Ang batang general na si Narang ay nagpadala pa ng Ice Lion Night Age upang harapin ang Mo Clan. Sabi ng matanda,
Tila iniisip niya na nakakalungkot dahil ang pangalawang prinsipe ng Mo Clan ay mas namumukod-tangi kaysa sa batang general na si Nar Angyu. Ang ganda talaga ng babaeng yun. Sabi ni Li Renlei, nakangiti at kamandat kay Lin Fang. Si Lin Fang ay hindi nakaimik. Ilang babae ang maaaring kasing ganda ni Renlei. Talagang napakaganda ni Miss Jing yun, ngunit napakalayo pa rin niya sa pagiging kasing ganda mo. Sabi ng matanda, Mister, ano ang pangalan ng babaeng sinabi mo? Jing Yun. Jing Yun. Agad na naisip ni Lin Fang ang isang Jing Yun na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Pareho ba itong babae? O pareho lang ang pangalan niya? Maraming salamat, Mister, aalis na kami. Sabi ni Lin Fang, hinihila si Li Renlei. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip, ang mga damit ng matanda ay lumipad sa hangin. Pagkatapos, pinagmamasdan niya ang dalawang silhouette na iyon na lumipad palayo sa abot tanaw. Phew! Huminga ng malalim ang matanda at ngumiti ng pilit. Mukhang matanda na ako at masyadong mahina. Napakabilis, naabutan ni Lin Fang at Li Renlei ang ice layos. Mahal ko, isa pa ba ito sa mga girlfriend mo? Galit na tanong ni Li Renlei. Isa sa matalik kong kaibigan, galing kami sa iisang sekta na nawasak noong bata pa ako. Sagot ni Lin Fang. Malamig na umungol si Li Renlei. Tumiti lang si Lin Fang sa kanya, hindi sinusubukang pasayahin siya. Tumiti ka pa, sabi ni Li Renlei. Mabuti na lang magselos ka, masaya ako. Mapanuksong sabi ni Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1342, ang espada muli. Mabilis ang ice layos. Sa loob ng 2 oras, nakarating na sila sa harap ng ilang gusali ng pamahalaan at tumawid sa pangunahing pasukan. Ang Mo Clan ay nasa puso ng imperial na lungsod. Sila ay isang malakas at makapangyarihang angkan, ngunit hindi may kukumpara sa Nar Ang Clan. Maraming tao ang nakatingin sa malayo. Si Li Renlei at Lin Fang ay bumangon sa himpapawid at dumaong sa isang tore na 1,000 metro ang layo mula sa Mo Clan. Kung hindi si Jing Yun na kilala niya, hindi sasali si Lin Fang. May hinihintay ang mga kabalyero. Sa di kalayuan, may dumating na snow lion na may pakpak ng yelo, na mukhang hari ng mga leon ng yelo. Nasa likod nito ang isang binata at 2 matandang lalaki na marahil ay tagapagtanggol niya. Kilala siya ng lahat. Nar Angyu, may problema si Mo Yunyao. Napalapit talaga siya sa babaeng gusto ni Nar Angyu, kaya mamamatay na siya. Akala ng maraming tao. Buksan mo ang pinto, sabi ng binata sa leon. Pagkatapos, dinurog ng leon ang tarangkahan ng Mo Clan. Kasabay nito, lumabas ang ilang tao sa mga gusali ng Mo Clan. May ilang matandang lalaki na mukhang natatakot. Sa harap, may 2 tao na nakadina. Gayunpaman, nang makita ni Lin Fang ang nakadina na batang babae, malamig na ilaw ang lumitaw sa kanyang mga mata. Jing Yun. Nanginginig si Lin Fang. Si Jing Yun iyon, ang dati niyang kaibigan. Mukha siyang dalisay at mabait, pero sa pagkakataong iyon, mapatla ang mukha niya at nakadina. Kaibigan mo ba talaga ito? Tanong ni Li Renlei. Oo, sabi ni Lin Fang na tumatango. Siya ang una niyang tunay na kaibigan. Nakilala niya sina Jing Yun at Duan Fang habang naglalakbay sila, ngunit ngayon, iniisip niya kung kumusta na si Duan Fang. Aayusin ko ang sitwasyon, sabi ni Lin Fang. Nawala ang kanyang silhouette. Nanginginig ang mga miyembro mula sa Mo Clan dahil dumating si Nar Angyu kasama ang kanyang leon, isang level 3 Zun Beast. Iyang General Nar Ang, nasaktan ka ni Mo Yunyao, patawarin mo kami. Handa kaming gawin ang lahat. Sabi ng matanda. Ito ang lolo sa tuhod ni Mo Yunyao at pinuno ng Mo Clan. Bumaba. Sigaw ni Nar Angyu sa kanyang leon, lumapag sa harap ng karamihan. Tinitigan niya si Mo Yunyao at malamig na sinabi. Sinabi ko sa iyo na papatayin kita, ano ang gusto mo? Ang buhay mo o ang babae? Nar Angyu, ikaw ang pang-4 na young master ng Nar Ang Clan, pero ikaw din ang pinakamahina. Hanggang sa ika-4 na layer ng Tian Chi ka pa lang, kaya isa ka na lang basura. Sabi ni Mo Yunyao. Kahit nakadina siya, hinamak niya si Nar Angyu. Sige, napakabuti. Tumingin si Nar Angyu kay Jing Yun at sinabing, ipapahiya ko ang babaeng nasa harapan mo, at pagkatapos ay titingnan natin kung magpapatuloy ka sa pagtahot. Pagkatapos ay naglakad si Nar Angyu kay Jing Yun at ngumiti sa masamang paraan. Kung ayaw mong maging kasintahan, wala akong pakialam, maaari pa rin akong mag-enjoy ng ilang mga kasiyahan sa laman. Maruming hayop ka, pakawalan mo siya. Galit na sabi ni Mo Yunyao, ngunit walang pakialam si Nar Angyu. Lolo, alam mo naman ang sitwasyon nila mama at papa, pero ano? Kahit na nasaktan ko ang Nar Ang Clan, hindi ka maaaring maging ganoon kalupit. Walang ginawa sa amin si Jing Yun. Pakawalan mo siya, sabi ni Mo Yunyao sa pinuno ng Mo Clan. Tumahimik ka, galit na sigaw ni Mo Yangfang. Wala siyang pakialam sa isang babae ng ang tadhana ng kanilang angkan ang nakataya. Hehe. Tumiti si Nar Angyu nang walang pakialam at sinabi kay Mo Yangfang. Hindi mo naman ako pipigilan sa gusto ko, di ba? Nasa serbisyo ako sa iyo, young master. Magalang na sabi ni Mo Yangfang. Well, paano kung hilingin ko sa iyo na personal na habarin ang kanyang damit? Sabi ni Nar Angyu masama. Nagulat si Mo Yangfang at mukhang natakot. Gusto ni Nar Angyu na masira ang reputasyon ng matanda. Gagawin ko lahat ng gusto mo, sagot ni Mo Yangfang. Kailangan niyang kumilos sa ngalan ng angkan.
Kaya ano pang hinihintay mo? Magsimula ngayon. Sabi ni Nar Ang Yu ng masama. Si Mo Yangfang ay natulala habang naglalakad siya patungo kay Jingyun. Mo Yangfang, maruming hayop ka. Sabi ni Mo Yunyao, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Tumingin siya kay Jingyun, ang mukha nito ay nakakamatay na mapatla. Jingyun, sorry talaga. Malas ko, hindi mo kasalanan. Umiiyak na sabi ni Jingyun. Umiling siya at tumingin kay Mo Yangfang na papalapit sa kanya, pagkatapos ay pinikit niya ang kanyang mga mata. Nakapagtataka, naisip niya ang isang tao sa Blackwind Mountain, isang gwapong binata na may espada. Iniunat ni Mo Yangfang ang kanyang mga kamay at inilagay ito sa katawan ni Jingyun. Tumigil ka, sabi ng isang tao. Huminto si Mo Yangfang at nakita ng mga tao ang isang binata na lumapag sa harap nila. Nagulat si Jingyun, binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang ngiting iyon na naalala niya. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi, hindi niya akalain na makikita pa niya ito sa Jiuyu. Iba ang hitsura niya, mas malakas, mas buhay. Isip ni Jingyun. Hindi niya alam kung ano ang kakaiba sa kanya. Akala niya ay mai-inlove siya kay Mo Yunyao, ngunit sa totoo lang, hindi niya nakakalimutan si Lin Fang. Kahit na hindi siya napalapit sa kanya, alam niyang hindi niya ito makakalimutan. Nagulat ang mga tao, kilala ba ng lalaking iyon si Jingyun? Sumimangot si Mo Yangfang at malamig na sinabi. Kamahalan, tumigil ka na. Inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin kay Mo Yangfang. Miyembro ba si Jingyun ng Mo Clan? Hindi siya, sabi ni Mo Yangfang. Bibigyan kita ng isang pagkakataon, tanggalin si Jingyun at lumuhad para humingi ng tawad. Sabi ni Lin Fang. Kumurap si Mo Yangfang, tumawa ang ilang tao, katawa-tawa si Lin Fang, lumuhad at humingi ng tawad. Bata, kahit na nakalusot ka na sa unang layer ng Zunchi, huwag mong isipin na maaari kang kumilos ng walang ingat. Umihi ka, sabi ni Mo Yangfang. Siya ay may sapat na mga problema sa Nar Ang Clan, kaya hindi na niya kailangan ng anumang bagay na haharapin. Tila ang mga bagong problema ay patuloy na umuusbong ng hindi inaasahan. Iyan ay isang cultivator ng unang layer ng Zunchi, ngunit siya ay napakabata. Naisip ng ilang tao. Gayunpaman, nakalusot si Mo Yangfang sa ikatlong layer ng Zunchi, kaya mas malakas siya kaysa kay Lin Fang. Gusto mong gamitin ang kaibigan ko para sa iyong angkan para mapatawad sa kanilang mga pagkakamali. Napakahusay. Sabi ni Lin Fang, dahan-daang naglakad at naglalabas ng enerhiya. Isang pagkakataon lang, pagkatapos, naglabas si Lin Fang ng matatalas na sword energies. Slash, slash, boom. Ang sword chi na iyon ay sumipol at lumipat patungo kay Mo Yangfang. Slash. Tumakbo pa atras si Mo Yangfang, nagsimulang makaramdam ng takot para sa kanyang sarili. Hindi lang niya sinaktan si Nar Ang Yu, nasaktan din niya ang binatang iyon na mukhang galit na galit. Asar, kabom. Itinulak ng sword chi si Mo Yangfang pabalik. Nagulat si Jingyun, umawang ang kanyang bibig. Naging napakalakas ba ang binatang iyon mula sa Zuyu? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1343, malaking kamay na bumagsak mula sa langit. Sinulyapan ni Lin Fang ang matandang lumayo at naglakad patungo kay Jingyun. Ang kanyang espada na si Chi ay madaling naputol ang mga tanikala. Ayos ka lang, tanong ni Lin Fang, hinahaplos ang ulo ni Jingyun at nakangiti sa maningning na paraan. Si Jingyun ay tahimik na nakatitig sa kanya, tila walang imak. Huminga ng malalim si Mo Yunyao na nasa tabi ni Jingyun, nakaramdam siya ng pagkadurog. Bakit hindi siya katulad ng lalaking iyon? Bakit hindi siya malakas? Bakit hindi niya nagawang protektahan ang babaeng mahal niya? Jingyun, wala kang kinalaman sa mga taong iyon, kaya sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin sa kanila. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Sumulyap si Jingyun kay Mo Yunyao at pagkatapos ay sa karamihan ng tao sa likod at sinabi. Kilala namin ni Yunyao ang isa't isa, ngunit wala itong kinalaman sa iyo. Ngunit upang protektahan ang iyong sarili, ikanadina mo siya at ako dito, kusang loob na nagpapasakop kay Nar Ang Yu. Dahil wala kang awa, huwag mo akong sisihin sa ginawa ko. Lin Fang, kung kaya mo, ayoko nang makita ang sinuman sa kanila. Tumingin si Lin Fang kay Jingyun, nagulat. Dati siya ay dalisay at banayad at ngayon ay nasanay na siya sa kalupitan ng mundo ng paglilinang. Siyempre, ito ay isang magandang bagay para kay Jingyun dahil siya ay naging mas malakas mula dito. Lumitaw ang TNG sword ni Lin Fang, tumama ang kidlat sa lupa, mga kaluskos na tunog na umaalingaw sa kulog. Kamahalan, kahit na ang Mo Clan ay hindi ganoon kaganda, walang dahilan para maging malupit. Sabi ni Mo Yangfang pagkatapos niyang maramdaman ang nakakatakot na enerhiya mula sa TNG sword. Mamatay. Sabi ni Lin Fang. Slash. Ang TNG sword ay naglabas ng mga bakanteng enerhiya sa espasyo at gumalaw sa bilis ng kidlat. Asar. Sigaw ni Mo Yangfang, sinuntok ang hangin sa direksyon ng espada. Ang kanyang level 3 Ice Abstruse Energies ay tila kayang magpalamig ng kahit ano. Place rate. Galit na sigaw ni Lin Fang. Ang kaluluwa ng TNG sword ay nag-condensed, ibig sabihin, si Lin Fang at ang kanyang espada ay nasa perpektong pagsasanib. Ang TNG sword ay nagbuga ng mga hagong na tunog at ang mga enerhiya nito ay dumiretso kay Mo Yangfang. Hindi. Galit na sigaw ni Mo Yangfang.
Inilabas niya ang kanyang espiritu, ngunit ang Tianji Sword ay naglabas ng mga walang laman na enerhiya sa espasyo at isang butas ang lumitaw sa itaas ni Mo Yangfang. Lumabas ang espada sa butas na iyon at dumiretso sa kanyang ikatlong mata. Agad na namatay si Mo Yangfang. Umaasa siyang patatawarin siya ng Narang clan at umaasa siyang mamatay si Jing Yun. Isa lamang siyang cultivator sa tuktok ng Zuan-Chi layer, na talagang mababang antas ng cultivation sa imperyo, ngunit dahil sa kanyang malalakas na kaibigan, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Namutla ang mga mukha ng mga tao nang makita nilang direktang pinatay ni Lin Feng si Mo Yangfang. Slash, slash, slash. Ang Tianji Sword ay patuloy na gumagalaw, sunod-sunod na pinapatay ang mga tao. Ang Tianji Sword ay madaling pumatay ng mga tao sa ikatlong layer ng Zun-Chi at sa ibaba. Isa itong massacre. Masyadong malakas ang binata. Hindi nagulat si Jing Yun, alam niya kung sino si Lin Feng. Hindi na siya nagulat na naging napakalakas na niya. Tiningnan ni Mo Yunyao ang dugong dumadali sa lupa, lumunok. Kahit galit siya sa mga taong iyon, iisa pa rin ang dugo nila. Nalungkot siya habang pinapanood silang mamatay. Walang nagawa ang Narang clan. Nakatingin lang si Narang Yu habang sunod-sunod na pinapatay ni Lin Feng ang mga taong iyon. Tumiti pa siya ng malamig. Tinanong niya ang dalawang tao sa kanyang panig, gamit ang telepathy, kung maaari nilang harapin si Lin Feng. Kinumpirma nila na kaya nila, sila ang pinakamalakas na cultivator mula sa Narang clan kung tutuusin. Pareho silang nakalusot sa ikaapat na layer ng Zun-Chi, kaya madali rin nilang sirain ang Mo clan. Kahit na ang Tianji Sword ni Lin Feng ay makapangyarihan at may level 3 abstruse energies, ang kanilang abstruse energies ay level 4, kaya hindi sila kayang makipagkompetensya ni Lin Feng. Ang isang antas ng pagkakaiba ay naging isang malaking bagay. Sa huli, naputol din ng Tianji Sword ang mga tanikala ni Mo Yunyao at sinabi ni Lin Feng. Itatanong ko sa iyo ang isang tanong na dapat mong sagutin. Sisihin mo ba si Jing Yun? Sinabi ni Jing Yun na gusto niyang mamatay silang lahat. Si Mo Yunyao ay mukhang natakot, sumulyap siya sa kanya at umiling. Paano ako? Sana hindi na lang sila namatay, pero mali yung ginawa nila sa kanya. Buti naman ganyan ka mag-isip, you can blame me anyways. Kung gusto mong ipaghiganti ang pagkasira ng iyong angkan, mahahanap mo ako sa hinaharap. Sabi ni Lin Feng kay Mo Yunyao. Nabigo si Jing Yun, ngunit ngumiti pa rin. Naging mabuti na si Mo Yunyao sa kanya. Simula nang umalis si Duan Feng, pinrotektahan siya ni Mo Yunyao sa buong panahon, kung hindi, ilang beses na siyang namatay. Alam niya na si Lin Feng ay kaibigan lamang, o kapatid, ngunit namimiss pa rin niya ito. Tapos ka na bang magsalita ng kalokohan? Malamig na sabi ni Narang Yu, wala siyang pakialam sa mga taong iyon. Dahan-daang lumingon si Lin Feng, ang kanyang Tianji Sword ay umuugong. Agad na bumalik si Narang Yu, magagawa ng kanyang mga bantay si Lin Feng, ngunit hindi niya magawa. Slash. Ang Tianji Sword ni Lin Feng ay gumuhit sa kalangitan at tumalsik ang dugo. Namangha si Narang Yu, ibinaba ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang braso. Bigla niyang naramdaman ang sakit na kumalat sa buong katawan niya. Naputol ang isang braso niya. Patayin siya. Galit na sigaw ni Narang Yu. Hindi niya akalain na puputulan ni Lin Feng ang kanyang braso nang walang sinasabi. Boom! Ang dalawang gwardya ay agad na naglabas ng nakakatakot na enerhiya. Hindi nila akalain na ganoon din ang pag-atake ni Lin Feng. Wala siyang pakialam sa social status ni Narang Yu, agad niyang pinutol ang braso. Tumingin si Lin Feng sa dalawang gwardya at sumulong. Sa isang iglap, ang espadang Qi ay tumaas sa langit at gumalaw na parang hangin. Ang kanyang espada na si Qi ay binura ang kalangitan habang ito ay gumagalaw patungo sa dalawang cultivator ng ikaapat na layer ng Zun-Chi. Place rate. Ginamit ni Lin Feng ang kanyang Desolate Shana attack at pinatay ang dalawang cultivator. Masyado silang mahina, hindi makayanan ang isang pag-atake. Ang Desolate Shana ni Lin Feng ay lalong lumalapit sa pagiging perpekto. Ang dalawang bangkay ay nahulog mula sa langit. Kamanghamanghang malakas ang binatang iyon. Parang takot na takot ang Narang clan. Ang mga taong iyon ang pinakamalakas sa kanyang bilog. Mamatay. Napatras si Narang Yu nang makita niya si Lin Feng na naglalakad palapit sa kanya na may hawak na espada. Biz. Ikinapak ng kanyang leon ang mga pakpak nito at umalis. Isa itong Zun level beast, kaya maaari itong mag-transform bilang isang tao, ngunit imposible itong labanan si Lin Feng. Katatapos lang niyang pumatay ng dalawang cultivator ng ikaapat na layer ng Zun-Chi. Yung mga buhay pa, asar. Sabi ni Lin Feng. Ang kanyang espada ay muling lumitaw sa langit. Agad niyang tinaga si Narang Yu pati na rin ang napakaraming Ice Lion Knights. Nagpapanik ang mga nabubuhay pa. Sa gilid ng Mo clan, walang natira, kundi mga bangkay. Tumingin si Mo Yunyao kay Lin Feng nang may kawalang kasiyahan. Kung naging ganoon siya kalakas, nagawa niyang protektahan si Jing Yun. Lumakad si Lin Feng kay Jing Yun at sinabing, Jing Yun, paano ka napunta dito? Napakalayo sa Zuyu. Ang distansya sa pagitan ng lalawigan ng Bahwang at Jiuyu ay hindi ka panipaniwala. Ang Jiuyu ay mas malayo pa sa Zuyu kaysa sa lalawigan ng Bahwang. Si Jing Yun ay nakalusot lamang sa Zuan-Chi layer, kaya ang ganoong distansya ay imposibleng tumawid para sa kanya ng mag-isa. Lin Feng, alam mo kung gaano kagaling si Duan Feng. Mabilis siyang lumakas at gustong makita ang mundo, kaya napagpasyahan naming libutin ang mundo ng magkasama at dito napunta.
Pagkatapos ay umalis si Duanfang at nakilala ko si Yun Yao na nagdala sa akin dito. Nasaan si Duanfang? Tanong ni Linfang. Alam niya na si Duanfang ay sobrang galing. Inalis siya ng ilang tao. Sabi ni Jingyun, parang naalala niya lang ang isang nakakatakot na pangyayari. Sino? Hindi ko alam. Isang taong napakalakas. Isang boses ang nagsasalita sa amin mula sa langit, pagkatapos ay lumitaw ang isang napakalaking kamay at kinuha si Duanfang. Hindi ko alam kung nasaan siya. Sabi ni Jingyun, naalala ang eksenang iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1344, purong kapangyarihan. Isang dambuhalang kamay na nagmula sa langit. Ulit ni Linfang. Iyon ay parang nakakatakot na cultivator, isang cultivation emperor man lang. Bakit kaya aalisin ng isang nakakatakot na cultivator si Duanfang? Nang kinausap ka ng malakas na cultivator na iyon, mabait ba siya o masama? Tanong ni Linfang. Umaasa siyang ligtas pa rin si Duanfang dahil matalik silang magkaibigan. Si Duanfang ay isang dalisay at mabait na binata. Si Jingyun ay dating lingkod ni Duanfang, ngunit noon pa man ay itinuturing siyang kapatid ni Duanfang. Hindi naman siguro siya masama. Ang isang malakas na cultivator ay hindi maaaring magalit kay Duanfang, at kahit na sinadya niya tayong saktan, madali niya akong pinatay. Sabi ni Jingyun. Tumanggo si Linfang, gamaan ang loob niya. Maraming miyembro mula sa Mo Clan ang dumating habang sila ay nag-uusap, nanlilisik kay Linfang. Napatay ni Linfang ang napakarami sa kanilang mga tao, sinira niya ang kanilang angkan. Sumulyap si Linfang sa kanila at tumingin kay Mo Yunyao. Maaari bang kontrolin ng lolo mo ang iyong angkan? Tumanggo si Mo Yunyao at sinabi. Lahat ng mga taong pinatay mo ay matataas na opisyal ng Mo Clan. Nakulong din ang lolo ko at tatay ko dahil ayaw nilang nakadina ako. Kung sila ay palayain, ang aking lolo ang magiging pinakamalakas na cultivator ng angkan. Sige. Pumunta ka at palayain mo ang iyong lolo, mula ngayon, sana ang iyong lolo ay maging pinuno ng Mo Clan. Mahinahong sabi ni Linfang. Tumanggo si Mo Yunyao at sinabi kay Jingyun. Jingyun, aalis na ako. Pagkatapos ay naglakad si Mo Yunyao at tumingin sa kanya si Linfang, pagkatapos ay kay Jingyun at sinabi. Jingyun, gusto mo bang manatili kay Mo Yunyao? Kung ayaw mo, pwede kitang ilayo. Tumingin si Jingyun kay Linfang at ibinaba ang kanyang ulo. Mabait siya sa akin at itinayan niya ang kanyang buhay para sa akin. Sige, narito ang ilang bagay na magagamit mo sa pagsasanay sa paglilinang. Kung may gusto kang ibigay sa kanya, kaya mo, pero huwag mong ibigay ang lahat. Kung tutusin, maraming tao si Mo Yunyao sa kanyang panig. Sabi ni Linfang, nagbigay ng singsing kay Jingyun. Tutulungan kitang malutas ang mga natitirang problema. Maghintay tayo hanggang sa dumating ang Narang Clan. Sabi ni Linfang. Hindi pa kakawalan ng Narang Clan si Jingyun pagkatapos noon. Hindi na kinailangan pang maghintay ni Linfang. Sa di kalayuan, lumitaw ang ilang tao na nakasakay sa mga dambuhalang halimaw na antas ng Zun. Napakaraming tao kaya binura nila ang langit. Ang halimaw sa harap ay isang antas apat na Zun na hayop at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nasa likod nito. Kamukha niya si Narangyo, kaya malamang si General Narang iyon. Sa Jiuyo, nag-away ang mga imperyo at normal lang iyon. Sa makatuwid, ang isang general ay napakahalaga, ito ay isang napakataas na katayuan sa lipunan. Si General Narang ay ang dakilang general ng Imperyong Bundok Yelo at siya ay napakatatag. Nakalusot siya sa ikalimang layer ng Zunchi kasama ang ilang mga katulong na nakalusot din sa ikalimang layer ng Zunchi. Sa madaling salita, bukod sa emperador, ang Narang Clan ang pinakamakapangyarihang maimpluwensyang grupo sa Ice Mountain Empire. Sa sandaling iyon, si General Narang at ang Zun Level Beast ay dumaong sa lupa at tumingin sa karamihan ng tao sa paraang hinamak. Tumingin si Linfang sa kanila, ini-inspeksyon ang kanilang makapangyarihang hukbo. General Narang. Sabi ng isang tao sa di kalayuan. Isang taong nakasuot ng yellow at snow imperial robe at nakasakay sa isang halimaw ang nagpakita. Mayroon din silang mga gwardya at ang kanilang chi ay hindi kapani-paniwala. Iyong kamahalan. Sabi ni General Narang habang mag-alala nakayuko. Nagpakita ang kanyang kamahalan, malamang nalaman din nila ang nangyari. Naisip ng karamihan. Pinalaya na ni Mo Yunyao ang kanyang ama at lolo, ngunit nang dumating ang kanyang ama at nakita ang mga taong iyon, mukha siyang natakot. General Narang, narinig ko rin ang nangyari, pasensya na. Sabi ng prinsipe na parang humihingi ng tawad. Tumanggo si General Narang at sinabi, kamahalan, kailangan kong lutasin ang problema. Pagkatapos ay tumalikod ang general at malamig na sinabi, Tiyo yun, pumunta ka at patayin sila. Sabi ni General Narang. Sumagot ang isang tao sa isang halimaw. Lahat, humanda silang katayin. Pagkatapos, tumalon siya mula sa halimaw at bumaba mula sa langit. Biglang nanlamig ang lahat, ang mga mahihinang cultivator mula sa Mo Clan ay agad na natatakpan ng isang layer ng yelo. Agad na naglabas ng enerhiya si Linfang at tumalon patungo sa cultivator ng ikalimang layer ng Zunchi. Boom! Lumitaw ang mga ilaw ng espada at ang mga ice energies na pinakawalan ng taong iyon ay agad na naputol. Nagulat ang general nang makita niya ang espadchi. Ang cultivator na iyon ng unang layer ng Zunchi ay malakas, sapat na malakas na kailangan nilang sirain siya, kung hindi ay magiging problemado siya.
Naramdaman ng lahat ng malalakas na cultivator sa hangin ang lakas ni Linfang at napasimangot. Gayunpaman, kumbinsido sila na sa pagkakaiba ng 4 na antas at antas ng 5 abstruse na enerhiya, madali nila siyang maapi. Ang cultivator ng ikalimang layer ng Zunchi ay kumbinsido din na madali siyang manalo. Mamatay. Mas maraming malamig na enerhiya ang lumipat patungo kay Linfang. Vayu Death. Sabi ni Linfang. Mayroon siyang 4 na iba't ibang uri ng abstruse energies na pinagsama-sama. Slash. Patuloy na nabasag ang yelo. Kasabay nito ang pagtalsik ng dugo. Ang cultivator ng ikalimang layer ng Zunchi ay naputol sa 2 at sumabog. Ang isang cultivator ng ikalimang layer ng Zunchi ay nadoronj lang ng isang sword strike. Napuno ng nakakatakot na katahimikan ng eksena. Si General Narang ay namangha, sinusubukang hatulan si Linfang. Napakabilis at napakalakas ng sword technique na iyon. Naglalaman ito ng walang laman na espasyo at wind abstruse energies, kaya mahirap iwasan. Matapos patayin ni Linfang ang taong iyon, nagpatuloy siya sa pagbangon sa hangin, tinitingnan ng malalakas na cultivator sa kanyang harapan. Gusto rin bang makilahok ang imperial na kapangyarihan ng lugar na ito? Pagmamalaking sabi ni Linfang, habang nakatingin sa prinsipe ng masama. Gaanong kabastusan? Sabi ng prinsipe. Kahit na ang kanyang mga gwardya ay hindi maaaring makipagkompetensya kay Linfang, hindi niya maiwasang magalit. Bibigyan kita ng 10 segundo. Sabi ni Linfang, nakatingin sa kanila ng masama. Saan ka nagmula? Tanong ng prinsipe kay Linfang. Ang imperyo ng yelo at nyebe. Sabi ni Linfang. Hindi nakakagulat na napakalakas niya. Ang Ice and Snow Empire ay isa sa pinakamalakas na imperyo sa Gyuyu. Nanginginig ang prinsipe. Maging ang kanyang pamilya ay natatakot sa mga tao mula sa Ice and Snow Empire. Madali nilang mapatay ang lahat sa isang katamtamang antas na imperyo tulad ng sa kanila. General Narang, tila ikaw lang ang makakalutas ng isyong ito. Sabi ng prinsipe. Natulala ang general, kahit ang prinsipe ng imperyo ay hindi nang ahas na sakta ng binatang iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1345, Kiss You Goodbye. Nakatitig si Linfang kay General Narang, ang espadang China nagmumula sa kanyang mga mata. Kahit na nakalusot pa lang siya sa unang layer ng Zunchi, napaka-agresibo niya. Siyempre, pagkatapos ng nangyari kay Jingyun, walang maglalakas loob na saktan siya kahit kailan. Kahit na nakauwi na si Linfang. General Narang, mag-ingat, nakalusot lang siya hanggang sa unang layer ng Zunchi, ngunit madali niyang napatay ang mga taong nakalusot hanggang sa ikalimang layer ng Zunchi. Sabi ng prinsipe sa general, gamit ang telepathy. Salamat sa babala mo sa akin, kamahalan. Sabi ni General Narang sa prinsipe gamit ang telepatiya. Tumingin siya kay Linfang at sinabing, Your Excellency, nagkamali ako, tapusin na natin ang mga bagay dito. Please. Gusto niyang sumuko. Nakakatakot ang binatang iyon at galing siya sa Ice and Snow Empire, hindi nakakagulat na humihingi ng tawad si General Narang. Kahit na ang imperial na pamilya mula sa Ice Mountain Empire ay hindi nang ahas na saktan siya. Naisip ng karamihan. Dapat kang humingi ng tawad sa Mo Clan at sa kaibigan kong si Jingyun. Sabi ni Linfang. Si General Narang ay mukhang masama ang loob, humingi ng tawad sa Mo Clan. Phew. Huminga siya ng malalim, bumagsak sa lupa, tumingin sa Mo Clan at Jingyun at sinabi. I'm so sorry my clan, na-offend namin kayo ng anak ko. Hindi makapaniwala ang Mo Clan. Tinakat sila ni Narang Yu hanggang sa mamatay at ngayon ay personal na humihingi ng tawad sa kanila ang ama ni Narang Yu, ang general. Nangyayari ang lahat dahil sa binatang iyon na pumatay sa lahat ng matataas na opisyal mula sa Mo Clan. Ngayon ay nabawi na ng Mo Clan ang kanilang reputasyon salamat sa kanya. Ginawa ni Linfang ang lahat para kay Jingyun. Kahit na kaya niyang sirain ang Narang Clan, hindi niya kailangan. Kailangan lang niyang kumbensihin sina General Narang at Jingyun na ligtas. Maaaring si General Narang ang bahala sa iba at sabihin sa mga miyembro ng kanyang angkan na huwag siyang saktan. Mag-iiwan ako ng isang hibla ng kamalayan kay Jingyun, kapag nalaman kong gusto siyang salakayin ng Narang Clan, sisirain ko ang iyong angkan. Ngayon, asar ka na, sabi ni Linfang. Tumalikod si General Narang at bumangon sa himpapawid. Nanatiling walang imak ang mga miyembro ng Narang Clan. Sumunod na lang sila kay General Narang dahil kung mananatili sila, lalo lang silang mawawalan ng mukha. Magkita tayo sa lalong madaling panahon, aking kaibigan. Magalang na sabi ng prinsipe kay Linfang, at pagkatapos ay umalis na siya. Pinanood ni Linfang ang pag-alis ng mga tao at pagkatapos ay damapo sa karamihan sa harap ng mga miyembro ng Mo Clan. Ano ang dapat kong gawin sa inyo dahil ginamit ko si Jingyun? Yun Yao. Pag-iisip ng maraming tao, nakatingin sa kanya na parang humihingi ng tulong. Tumingin si Mo Yunyao kay Linfang at sinabi, ang mga may kasalanan ay patay na, ang iba ay walang nagawa. Kaya mo ba silang pakawalan? Tiningnan ni Linfang si Mo Yunyao sa malamig na paraan at sinuntok ang hangin. Isang napakalaking kanyan ang lumitaw sa lupa. Gusto kong sirain ang Mo Clan, ngunit dahil malapit sina Jingyun at Mo Yunyao sa isa't isa, pakakawalan na kita. Kung may manggahas na saktan muli si Jingyun, sisirain ko ang Mo Clan. Sabi ni Linfang. Lahat ay mukhang natakot at walang lakas ng loob na sumulyap kay Jingyun. Jingyun, mag-iiwan ako ng isang hibla ng kamalayan sa iyong katawan.
Sa Linfang. Binuksan niya ang kanyang ikatlong mata at isang liwanag ang lumipat sa ikatlong mata ni Jingyun. Jingyun, sigurado ka bang gusto mong manatili? Tanong ni Linfang gamit ang telepathy. Oo, mananatili ako dito. May lalaking nagmamahal sa akin at gustong protektahan ako, sapat na iyon para sa akin. Sagot ni Jingyun, nakangiti at sumulyap kay Mo Yunyao. Naunawaan ni Mo Yunyao na tinatanong siya ni Linfang kung gusto niyang manatili o umalis, kaya sinabi niya. Ipinapangako ko na aalagaan ko siya hanggang sa mamatay ako, hindi ko hahayaang may mangbuli sa kanya muli. Nagtitiwala ako sa'yo. Sabi ni Linfang na tinapik ang balikat ni Mo Yunyao. Salamat. Sagot ni Mo Yunyao na tumango, pagkatapos ay sinabi niya. Pumasok ka at maupo. Oo, Linfang, pumasok ka sa loob. Sabi ni Jingyun. Ngunit umiling si Linfang, sinulyapan niya ang mga miyembro ng Mo Clan, binigyan sila ng huling nagbabantang sulyap. Hindi, naglilibot ako at nagkataon lang akong nabalitaan tungkol sa iyo. Ngayong alam kong nandito ka, babalik ako. Nakangiting sabi ni Linfang. Tinapik niya ang mga balikat ni Mo Yunyao at Jingyun, ngumiti at sinabing. Mag-iingat ka, tapos, tumalikod na siya at umalis. Si Jingyun ay may pamilya at tahanan, masaya si Linfang para sa kanya. Linfang. Sabi ni Jingyun, lumingon si Linfang at tumingin sa kanya. Tumakbo ito papunta sa kanya at yakap siya. Si Jingyun ay nasa dulo ng kanyang mga daliri habang hinahalikan siya sa labi, pagkatapos ay ngumiti siya sa isang matangkad na paraan, tumalikod at tumakbo palayo. Naaalala nilang dalawa ang halik na iyon magpakailanman. Ingat. Sabi ni Linfang, tumalikod at umalis sa pagkakataong ito. Bumalik si Jingyun kay Mo Yunyao at pinanood si Linfang na umalis. Yunyao, si Linfang ay dati kong kapwa-disipulo sa isang napakaliit na bansa. Siya ay palaging napaka-talented at naging napakalakas. Noon pa man ay mahal ko na siya higit sa lahat. Alam kong malungkot kang malaman iyon, ngunit kung hindi ko ginawa iyon, pinagsisisihan ko ito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Mula ngayon, hindi na magiging bahagi ng buhay ko si Linfang, kailanman. Ako na lang ang magiging asawa mo. Niyakap siya ni Yunyao at sinabing, Jingyun, hindi kita masisisi. Kung noon pa lang kita nakilala, iba na sana, pero ngayon, sama-sama tayong magkaroon ng masayang buhay. Sa di kalayuan, may nakatingin sa kanila at nakit din. Hindi mo gustong iwan ang iyong maliit na kasintahan. Galit na sabi ni Liren Lei kay Linfang, na nagbago na naman ng mukha. Ikaw ang aking munting manliligaw. Sabi ni Linfang na inilagay ang kanyang braso sa baywang ni Liren Lei at hinayla siya palapit sa kanya. Pero sa lalong madaling panahon hindi na tayo magiging magkasintahan, huwag kang malungkot kapag naghiwalay tayo. Sabi ni Liren Lei, nakangiti at inilagay ang kanyang mga kamay sa leeg ni Linfang. Dahil sa ganoong paraan, mag-enjoy tayo nitong mga huling araw. Sabi ni Linfang, mas hinigpitan pa ang yakap kay Liren Lei. Tumalikod sila at umalis, nakangiti. Sa mga sumunod na araw, nag-iibigan sila sa lahat ng dako. Sa kabundukan, sa mga hot spring, at iba pa. Naramdaman ni Linfang na kahit na hindi siya seryosong nagsasanay sa cultivation, nakikinabang pa rin siya sa lahat ng sex.